Sa peso po yan guys ay lumalabas na 9,300 to 9,700 per gram na nga. Bakit nga ba sobrang hilig ng mga Pilipino sa gold? Mapapansin mo ba? Kahit saan ka pumunta, mahikaw na ginto si Lola, may bracelet si nanay, may singsing si tita na hindi talaga tinatanggal. At si uncle, wow, talagang naka-necklace din yan. Kahit simpleng tao, basta may extra, bibili ng kahit maliit na gold. Pero bakit nga ba? Is it just for fashion? Para lang ba magmukhang mayaman? Or is there something deeper behind it? For many Filipinos, gold is not just alahas. It's security. It's emergency fund. It's reward after years of sacrifice. So it's something you can wear, but also something you can rely on when life gets hard. At sa mga tulad natin na lumaki na hindi laging stable ang income, ang gold ay hindi lamang luxury. Ito ay protection, pamana, at syempre tahimik na ipon. Hello everyone! Mini here! Magandang araw po, magandang gabi, saan man po kayo ngayon? Kamusta na po ang lahat? Hello po! So today nga po guys, pag-usapan natin to. Bakit nga ba ang dami-daming mga Pilipino na makikita natin na napakahilig naman talaga sa gold? Kung mapapansin nyo, mahirap man, mayaman, may gold, lalo na kung ito ay Pilipino. So guys, bigyan ko muna po kayo ng short updates ngayon dito sa Taiwan. As of today's gold price, sa peso po yan guys ay lumalabas na 9,300 to 9,700 per gram na nga po. So ganyan na po talaga kaginto ang presyo, di ba? Talagang 24K po guys is 99.9 gold nga po yan. At yan po talaga ay nagkakahalaga ang isa dyan ng 65,000 NT dollars. At sa peso nga po guys ay nasa 120,000 pesos. So guys, hindi po ito bagong mindset. Kahit na po nung kapanahonan pa ni Kopong-Kopong, ang mga Pilipino ay may gold na. Existing na po rin ang gold sa Pilipinas. Nagpapatibay po yan ng kanilang status, ng kanilang identity, ng kanilang power. So makikita po natin na mahilig talaga ang mga Pilipino sa gold. Tingnan mo na lang po itong mga ikinakasal, di ba po? May engagement ring ka, wedding bands, at syempre yung mga regalo kapag ikinasal na ang isang couple. Kapag naman po may binyagan na, ayan, bracelet kay baby, at ganoon din po guys, sa mga nakatapos na ng pag-aaral, di ba po? Sa graduation o isang necklace kay baby girl. Kasi nakatapos na siya ng college, oh my goodness. So isang malaking pasasalamat na po yun. At ang kanilang way ay ang magregalo ng mga ganitong mga gold jewelry. So parang hindi kumpleto ang isang celebrations kung wala ang gold. So guys, additional lang po, hindi naman talaga Pilipino lang ang mahilig sa ganitong mga gold. Makikita mo talaga sa bansang India, yung mga ikinakasal dyan, oh my goodness, from head to foot, marami silang mga gold. Parang ganito din naman sa Taiwan guys, yung mga ikinakasal dito, minsan ay mga gold bars pa. At syempre, kumpleto ang lahat. Pati ang groom, meron po yung complete set ng kanilang mga jewelry. So, hindi lang po Pinoy, kaya huwag masamain kung feeling natin ay napakahilig natin ng gold. Nasa culture lang po kasi natin din yan, di ba po? Ito po guys. So, aminin na po natin, napakadami ng mga Pilipino talaga na galing sa hirap. Ayaw na nilang bumalik sa kahirapan. At dahil nga po guys, naranasan na nila yung lola nila, walang bank account. Yung nanay nila, walang insurance. Yung tatay nila, kung hindi kakayod today, walang kakainin tomorrow. So, galing din po tayo sa ganyang pamilya. Wala po talagang mga bank account ang aking pamilya before. Oh my goodness. Hindi po ganun ka-easy sa amin na magbukas ng isang bank account. Ang marami po talaga sa atin ay galing sa mga ganyang pamilya. Kaya naman po guys, ang ating mindset nung tayo ay nagkaisip na ayaw na natin bumalik sa ganong sitwasyon, di ba po? Aminin niyo yan. Dahil totoo po talaga yan. So hindi ko po ikinahihiya yan. Yan po talaga nagbigay din sa akin ng lakas ng loob na ako ay magsikap pa. Dahil ayokong iparanas sa aking mga anak or sa aking kahit
sa akin, ayoko nang bumalik sa ganong klaseng sitwasyon. May panahon sa Pilipinas na nakakaranas sa mga tao ng problema sa isang bangko. Kaya instead na ilagay nila ang pera nila sa bangko, talagang ibinibili na lang nila ito ng gold. Para sa kanila, mas nakikita nila, nahahawakan nila, nararamdaman nila, feeling nila, nandoon yung seguridad, nandoon yung kanilang pera, hindi nawawala. Kasi sa bangko, may possibility nga naman na ito ay mawala. At hindi nyo ba napapansin, sa bangko, napaka-complicated. Lalong-lalo na sa Pilipinas. Ang hirap-hirap mag-open ng account. Para bang pera nila yung ibabangko mo? Hindi ba parang pera mo naman yun? Bakit hindi pa nila gawing madali ang process ng pag-open ng isang account? Guys, bakit gusto ng mga Pilipino ang gold as an investment? Kasi naman kapag sinabing crypto, di ko naiintindihan. Kapag stocks, naku po, lalo na, complicated pa yan. Pero kung gold, ayan, shiny, gets ko yan. Ganyan usually ang thinking ng mga Pinoy, di ba po? Doon tayo sa hindi complicated, pero masaya ka, di ba po? Sa mindset ng maraming Pilipino, dapat meron kang mahuhugot sa oras ng pangangailangan. At ang gold, iyan ang mabilisang paraan kung paano ka magkakaroon ng Silent Emergency Fund. Isang ID mo lang, pwede ka nang makakuha ng instant cash. No need na ang approval, no need na ang mga credit score na yan. So, isang sanlaan mo lang, solve ang problema mo. So, usually, iyan po talaga ang mindset ng maraming mga OFW. Kaya naman po guys, nagsisikap sila na kahit paano ay may maitabi na piraso ng gold. So, mahilig din po ba kayo sa gold? Kung hindi, pakicomment nyo naman po dyan sa baba kung bakit. Bakit mahilig ang Pilipino sa gold? Because gold is more than metal. It is security, pride, and proof of survival. Pero tandaan, ang tunay na yaman, hindi lang suot. Nasa strategy. If you're building gold, build wisdom with it. Ayan, maraming po salamat. Thanks for watching everyone and see you on my next vlog. Bye-bye. God bless.